Good morning guys, so time check muna tayo, alas 11 na ng tanghali. And today is Sunday, so wala na naman tayong pasok ngayon. At syempre pag Sunday, magsisimba ulit tayo. Bago nga pala ako magsimba, syempre kakain muna ako ng lunch ko. Since kakagising ko lang ngayong araw at hindi na ako nakakain ng breakfast ko, magluluto na lang ako ng uulamin ko ngayon for lunch. Ito na lang siguro lulutuin ko, miso soup. Para may sabaw tayo, tapos haluan na lang natin ng repolyo. Bali, hatiin ko na lang ito guys, para may lulutuin pa tayo sa susunod na araw na ginisang repolyo. Tapos itlog. Ito na lang uulamin ko. Itlog tapos miso soup. Okay na to guys sa akin. At least para maiwasan natin yung gutom. Okay, so kakain na tayo ngayon. Ito yung lunch ko, itlog. Tapos nagluto rin ako ng miso soup. Yan, medyo puno-puno po ito. Hindi ko siya mahawakan ng maayos dahil mainit nga. Time check muna tayo, 12:34 na ng tanghali. So ayun, palabas na tayo ng bahay at punta na tayo ng simbahan habang maaga pa. Bale, magbabike lang muna tayo papunta ng AK or sa train station para makarating tayo ng simbahan. Bale, nasa 30 minutes lang naman po yung biyahe papunta dito hanggang sa mismong simbahan. Kaya tara, samahan nyo na ako. Nakarating na pala tayo dito ngayon sa AK at bibili muna tayo ng ticket para may pamasahe tayo balikan. So ayun po, nakababa na ako ng train at maglalakad na ako papunta ng simbahan.
Time check na tayo, 1:20 na ng tanghali. So meron pa tayong 40 minutes bago magsimula yung mass ngayon. Bale, 10 minutes ko lang lalakarin ito papunta ng simbahan. So malapit-lapit na rin tayo. Weather check muna tayo guys, 36 degrees Celsius na po dito ngayon. At katapusan na po ng August ngayon. So hanggang ngayon mainit-init pa din. Grabe yung ganitong init ngayon guys. Talagang masusunog talaga yung balat nyo pag hindi kayo naglalagay ng sunscreen. Siyempre dapat bago kayo lumabas ng bahay, lalo na tanghaling tapat at sobrang taas ng sikat ng araw, kailangan maglagay tayo ng sunscreen sa mukha hanggang dito sa braso natin para hindi masunog yung balat natin. Kasi dito ngayon ay nakakasunog ng balat, lalo na po 36 degrees Celsius dito. At aabot pa daw ng ganitong init pagdating ng September next month. So hindi pa tayo mag-expect ng ng malamig na panahon pagdating ng September. Pero yung temperature ay medyo bababa lang naman siya ng konti kasi nga mag-uumpisa na ang autumn season. Mas lalo na po pagdating ng October, doon na talaga yung start ng taglamig. Minsan kasi yung nag-i-start ng taglamig dito ay mag-i-start yan ng second week ng October. Bibihira lang kasi na lumamig ng September guys. Bihira lang lumamig ng last week ng September, ganun. Kadalasan kasi nag-i-start yan pag October na. Tsaka yung init dito ngayon para kayong naliligo sa sauna, as in. Ito nga pala yung daanan dito guys, papunta ng simbahan. Medyo malapit-lapit na rin tayo. So naisipan ko na lang na dumaan dito kasi nga medyo malilim at marami kasing mga puno dito. So ito lang naman po makikita dito. Merong cafe. Tapos may mga apartment. Yan po, apartment yan. Tapos konting diretso na lang yan guys. Yun na yung simbahan natin. At doon tayo magsisimba. Ayun guys, kakatapos na isa ngayon. Time check muna tayo. 3:15 na ng hapon. So kakain muna tayo ng merienda. At sobrang init pa din ngayon dito. Kahit na pero at least po medyo mahangin-hangin na rin, hindi tulad kanina na wala talagang hangin, as in. So okay po, nakababa na rin ako ng train at dadaan muna ako saglit dito sa Dotonbori para kumain ng merienda. Ayun nga po, naisipan ko na lang kumain muna ng ramen dahil nakikrave na naman ulit ako sa ramen guys, kaya kain ulit tayo. Bale, dito na lang muna ako kakain. Ito yung ramenan na paborito ko. So ayun po, kakatapos ko lang kumain ng ramen guys. At bago ako uwi ng bahay, syempre magpapa-massage muna ako dahil recently sumasakit na naman po ulit itong likod ko tsaka balakang ko. Dala na rin kasi ng sobrang pagod din sa trabaho, kaya gusto ko rin magpa-massage para naman po maka-relax tong katawan natin guys. Kaya naisipan ko na lang na magpa-massage muna. Bale, maglalakad na lang tayo guys. Doon na yung pagmamasadyan natin. At ano lang maganda dito walking distance lang mula sa Eki. Tatawid lang tayo doon. At andun na yung mismong shop kung saan tayo magpapamasahe. Time check na tayo, 4:20 na ng hapon. Bale, yung pinaka-reserve ko doon ay 4:30. Bale, meron pa tayong 10 minutes which is okay lang naman at medyo maaga-aga naman tayo makarating doon.
Okay guys, so ayun po, nakatapos ko lang magpa-massage. Time check muna tayo, 6:20 na ng gabi. Ayun nga, pauwi na rin ako ng bahay, so sasakay lang tayo ng train. Bali tatawid lang tayo dyan at konting lakad. Nandun na agad yung train station. Sa ngayon po, medyo nawala yung sakit ng likod ko at gumaan ulit yung katawan ko. Kaya thank you po sa nagpamasahe sa akin. At least po, magaan na po at makakatrabaho na ulit tayo bukas. Okay guys, so ayun, kakauwi ko lang. Time check muna tayo, 7:26 na ng gabi. At since gabi na po ngayon, ay kakain na tayo ng hapunan. Para maaga-aga tayo makapagpahinga after nating kumain ng dinner. Kasi bukas, Monday na naman, ayun, papasok ulit sa trabaho. So ito nga pala yung ulam natin ngayon. Sinigang na baboy. Wow! Ayan. Masarap to baunin bukas, lalo na may sabaw at may hihigupin tayo. Masarap talaga kumain ng sinigang, lalo na pag may patis ka, kalamansi, tsaka sili. Kaso ang problema dito, wala tayong makitang sili sa mga supermarket dito. Pero pag pumunta kayo ng mga Philippine store or sa Vietnamese store, meron silang binibentang sili dun eh. Medyo mura pa. Kasi dito sa mga Japan grocery, wala kayong masyadong makikitang sili. Meron man kayong makikita pero madalang lang po. Okay guys, ito na yung sinigang natin na ulam natin for dinner. Actually, ito na rin yung babaonin ko para bukas pag papasok ako ng trabaho. Para iwas pagod pag magluluto tayo. Syempre, dapat minsan na, lalo na pag busy tayo sa work. Ayun guys, kakatapos ko lang kumain ng dinner. After kumain ng dinner, hindi mawawala ang dessert. So, ito nga pala yung nabili ko. Sorry guys, medyo may naalala lang kasi ako eh. May naalala lang ako about nung kanina. Kaya siguro bigla lang ako natawa habang pinapakita ko sa inyo itong dessert. So anyways, ito nga pala yung first time ko makita sa Family Mart, itong ice cream na to na Pino. Actually kasi yung laman nito sa loob, mostly kasi vanilla. Pero this time nakakita ako ng pistachio flavor. So alam niyo naman na masarap ang pistachio sa chocolate. Yung last ko kasi nakain ng pistachio nun, yung yung Lindt na parang Dubai chocolate ng style. So ito naman ay ice cream naman siya, pero nakabahat lang siya sa chocolate. So titikman nga natin kung masarap nga ba ito na pistachio flavor nila. Kasi alam niyo naman guys na pag may pistachio, masarap siya sa chocolate. Kakaiba kasi yung lasa. Na perfect naman yung packaging niya. At alam niyo naman itong ice cream nila kakaiba sa Japan. So meron siyang 6 pieces, ayan. At meron siya parang pang tusok para kung gusto niyo kunin. Kung ayaw niyo kamayin, ito na lang yung tutusukin niyo dito sa ice cream. Ice cream ito guys, ay. Ito yung laman niya oh. Yan, kita niyo naman siya guys. Halatang galing pa sa freezer. Tikman na natin. The perfect bite. Yung lasa nito, mas nanaig yung lasa ng pistachio. Kaya nagustuhan ko rin ito. Kasi nung last na kain ko ng Dubai chocolate na Lindt nun, mas nanaig yung chocolate kaysa sa pistachio talaga. Pero itong sa ice cream na to, mas nanaig ang pistachio. Nagustuhan ko rin siya. Pero yung nabili ko ito sa Family Mart, nasa 230 yen ata to eh. Medyo may kamahalan nga lang siya. Sa lahat ng sa lahat ng pistachio lover dyan, try nyo itong ice cream na ito na Pino na kulay green yung lalagyanan, na pistachio flavor. Tsaka perfect na perfect yan ngayong summer.
Actually, patapos na talaga ang summer at last day na pala ng summer ngayon dahil August 31 na ngayon, so huling araw na ng summer. Pero yung dito, yung weather dito ngayon, pang summer pa rin kasi sobrang init pa nga talaga.